Hello mga ka-adventure and welcome to my vlog. For today's vlogs nga mga adventure ay nandito ako sa isang bayan na ulit sa Quezon Province. At ito mga ka-adventure ang Candelaria, Quezon. At sa pagdating ko nga dito mga ka-adventure ay sobrang aga pa. 5 AM ako nang dumating, so wala pang masyadong tao sa paligid. Kaya talaga mga ka-adventure, ang una kong ginawa ay abangan talaga yung dumaan na tren dito sa PNR. At around 5:30 in the morning mga ka-adventure ay tsempuhan ko talaga na dumaan dito yung tren na nagmula pa sa Lucena. At ang tren na ito mga ka-adventure ay magpapatuloy ang biyahe hanggang Calamba, Laguna. Sa pagsikat mga ka-adventure ng unang liwanag ng bukang liwayway sa lupain dito sa katimugang Luzon, isang tahimik na bayan ang nagsisimulang magising. So, dito tayo ng mga adventure sa Parish Church ng Candelaria, Quezon. Kilala din mga ka-adventure ang Parish Church na ito bilang San Pedro Bautista Parish Church. 1885 mga ka-adventure nang ma-establish ang simbahang ito bilang isang parish church. Bagaman mga ka-adventure na si San Pedro de Bautista ang tinuturing na patron saint, ay pinangalan naman mga ka-adventure ang bayang ito kay Nuestra Señora de la Candelaria. At kamakailan na mga ka-adventure ay ginanap dito ang Candle Festival dito sa bayan ng Candelaria, Quezon. Ang Candle Festival mga ka-adventure ay nakaugat sa pagdiriwang ng Candle Mass tuwing February 2, 40 days mga ka-adventure pagkalipas ng Pasko. Ginugunita dito mga ka-adventure ang presentation of Jesus at the temple, at the same time ang Feast of Purification of the Virgin Mary or Feast of Our Lady of Candelaria. Kaya mga ka-adventure, dahil dito ay tinawag itong bayang ito na Candelaria. Ang festival na ito mga ka-adventure ay isang natatanging 10 days na pagdiriwang na nag-umpisa ng January 27 hanggang February 5. Unang nagpaparangal mga ka-adventure sa Berhen at nagtatapos sa kapistahan ni San Pedro Bautista. Ang double patronage na ito mga ka-adventure ay nagpapakitan sa kakayanan ng bayang ito na pangalagaan ang mayaman nitong kasaysayan. Sabi nga daw mga ka-adventure, visiting Candelaria Parish Church reminds us that beyond travel and adventure, it's also important to reconnect with our faith. Pero bago pa man mga ka-adventure na dumating ang taong 1885, noong December 26, 1878 ay nabigyan na ng permit galing sa Governor General ng Pilipinas na itatag ang isang pueblo o bayan
mula sa iilang barangay ng bayan ng Chaong at Sariaya. At noong August 5, 1879 ay inaprubahan na ng Hari ng Espanya ang pagkatatag ng bayan ng Candelaria bilang isang bayan. Masasabi natin mga ka-adventure na ang pagkatatag ng bayang ito ay bunga ng magandang hangarin ng mga kilalang personalidad dito sa bayan ng Candelaria at tinuturing na sila ngayon ang founding family ng bayang ito. So hanap lang talaga tayo mga ka-adventure. Pwedeng bilhan dito ng almusal. At dito nga mga ka-adventure malapit sa simbahan, nakahanap ako ng makakainan. At ito na nga mga ka-adventure ang naging almusal ko sa araw na ito na isang pansit, 1 cup of rice at isang torta. At dito nga ako mga ka-adventure nag-almusal sa eatery na ito. At sa harap mga ka-adventure nitong parish church ay dito naman matatagpuan ang kanilang municipal hall. Masasabi mo talaga mga ka-adventure na napakaganda talaga ng kanilang municipal hall. Isang magandang gusali mga ka-adventure na naglalarawan kung gaano kasagana ang bayan ng Candelaria. Sa ngayon mga ka-adventure, ang bayan ng Candelaria ay isa ng first class municipality na matatagpuan sa paanan ng bundok Banaaw. Sa kabila mga ka-adventure ng mga bayan dito sa lalawigan ng Quezon, ang Candelaria mga ka-adventure ay ang may pinakamalaking paggawaan or koprahan at the same time mga oil refineries. Bagaman mga ka-adventure na panahon pa ng Kastila nang maitatag ang bayang ito, pero mga ka-adventure sa ngayon ay wala na tayo talagang makikita mga ruins. Galing nga rito mga ka-adventure sa kinakatayuan ko ay matatanaw natin ang isang ancestral. Matatagpuan po nila ito mga ka-adventure along Maharlika Highway at sa ilalim or ground floor nito ay dito matatagpuan ang isang bangko. At kung mapapansin nila mga ka-adventure na yung sinasabi kong ancestral house ay may karugtong pa palang bahay dito. At habang binabaybay ko ito mga ka-adventure na sa Lazar Street ay nadaanan ko ang isang napakagandang ancestral house din. Ito mga ka-adventure ang Casa Patricia Hotel and Resort na pwede nilang maging isa sa choices kapag meron silang special events. At sa dulo nito mga ka-adventure ay matatagpuan ang Torre del Valle or mas kilala din bilang Torre de Candelaria. 1928 mga ka-adventure nang maitayo ang toreng ito at hanggang ngayon ay na-preserve pa nito ang original na itsura. Bagaman mga ka-adventure walang ruins from the past ang bayang ito, pero mga ka-adventure ang istrukturang ito ay nagsisilbi naman tourist attraction na or bakas ng nakaraan. At dito mga ka-adventure sa likuran ko or sa kinatatayuan ko ay ang Tayabas Western Academy. Sa loob mga ka-adventure ng mahigit na 9 na dekada, kilala ang Tayabas Western Academy sa tagline nitong The School of Choice. Ang institusyon kasi na ito mga ka-adventure ay hindi lamang humuhubog sa isipan ng mag-aaral, kundi pati rin sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na edukasyon. At isa mga ka-adventure sa mga matatagal na dito na
establishment ay itong Hacienda Inn. At syempre mga ka-adventure ay hindi makukumpleto ang kwentong Candelaria natin kung hindi natin malilibot ang buong poblasyon. Karamihan din talaga mga ka-adventure ng mga commercial establishment ay dito talaga matatagpuan sa Maharlika Highway. At dito nga mga ka-adventure along Maharlika Highway din matatagpuan ang mga fast food at ibang commercial establishment. So dito tayo ngayon mga ka-adventure sa Quiapo Bridge. Along Maharlika Highway lang ito mga Ang tulay kasi na ito mga ka-adventure ang naghihiwalay sa Barangay Poblasyon at Malabanba Norte, Candelaria, Quezon. At sa unahan mga ka-adventure ng Quiapo Bridge ay dito matatagpuan ang isa sa mall dito sa bayan ng Candelaria. At dahil rin mga ka-adventure sa maraming nyog dito sa lugar na to, kaya karamihan ng mga paninda ay katulad ng mga buko pie at buko roll. So, bali mga ka-adventure, ito talaga yung looban kanina na pinuntahan ko after na bumaba ako sa bus. Maliban kasi sa mga establishment na makikita natin doon sa Maharlika Highway, ay yung iilan ay dito mo matatagpuan, lalo na yung palengke. So, masasabi ko talaga mga ka-adventure na napakaganda talaga ng bayan ng Candelaria. Yung sabi nga na dinadaan-daanan mo lang noon pag galing kang Bicol, ngayon ay nabisita ko na din. So, dito na mga ka-adventure yung kanila mismo public market or marketplace. Masasabi talaga natin mga ka-adventure na ganito kalawak ang lugar ng palengke dito sa Candelaria. At dito mga ka-adventure sa Barrio Pahinga, Candelaria, Quezon, ay dito matatagpuan ang Peter Paul Philippine Corporation. So itinayo ito mga ka-adventure na plantang ito sa pagproseso ng mga okra. Dahil mga ka-adventure sa malawak na plantasyon ng nyog at mga processing plant katulad ng Peter Paul Corporation ay naging pundasyon ng kasaganaan ng bayan ng Candelaria. So, ito na po yung mismong bypass road ng Candelaria. At sa patuloy na paglago ng bayan ng Candelaria ay binuksan na dito ang isang diversion road at sa lugar din na to ay may mga itinayo ng fast food at iilang restaurant. Mula mga ka-adventure dito sa scenic bypass road views na matatagpuan ng mga hidden cafes, ang bayang ito ay masasabi nating isang magandang weekend destination. Before we end this video mga ka-adventure, masasabi natin na ang bayan ng Candelaria has a unique mix of being a busy industrial hub while keeping its warm provincial soul. Nandito ka man mga ka-adventure para sa Candle Festival or napadaan lang dahil lang sa isang road trip papuntang Bicol or pabalik ng Manila. Ang bayan ng Candelaria ay isang reminder mga ka-adventure na bukod sa magagandang lugar at historical landmark, ang pananampalataya at pagkakaisa ng mga tao ang tunay na nagpapatangi sa bayang ito.
And that's all for this vlogs mga ka-adventure, and thank you for watching and see you on my next